Lowbat na yung battery ng Honda Click mga paps. Ito, papansin ninyo, 11.8. Hindi pa siya nag-appear yung battery indicator dito, pero once na start natin, ayan, lumabas. And then mamaya pagkababa ng idle niya is mag-off na rin. Ayan, kasi nga 'di ba? Lowbat na siya. So kailangan na nating palitan yung battery. Pero yung ganitong battery, yung ganung kalowbat, pwede pa rin naman kasi na-start niya pa. Kailangan lang na kasing gawin is i-maintain mo lang yung throttle para hindi mag-off. Magagamit pa rin siya. Pero syempre, palitan na natin. Wala akong nahanap na Yuasa tapos walang available sa kasa. Subok muna tayo ng Motolite mga paps. Sana tumagal ito. Ito mga paps, tagal nating hindi na buksan to kaya napakadumi. Ayan, ang daming buhangin na na-stock. Pero goods naman. Ito yung mga fuse. So ang papalitan lang natin itong battery. Ito, natanggal na natin mga paps yung battery. Ito yung papalit natin, Motolite. Ito yung battery niya simula nung una natin kinuha yung Honda Click. So kung ikukumpara ninyo, bubuhatin ko tong Motolite tapos itong dating battery niya, mas mabigat ito. Ito yung niya, standard. Ito yung original na battery ng Honda Click. At tumagal din siya ng 6 years, more than 6 years bago siya pinalitan. All stock nga pala yung mga lights ng Honda Click natin mga paps. So sana ito tumagal. Kahit 3 years masaya na ako pagtatagal tong Motolite. Pero may nagsasabi kasi Yuasa, wala kasi ako makita mga paps eh. Pero try natin ito ngayon. Ito kakabit na natin mga paps. Pero make sure lang na pag kinabit natin ito mahigpit. Ayan, tumikit na. Mahigpit yung pagkakatornilyo natin. Yung hindi gumagalaw ito mga paps. Kasi pag gumagalaw ito, pwedeng mag-loose. Yan ito. Katulad nito. Mahigpit. And then, try na natin. Push natin. At open natin ngayon. 11.8 din, no? Pero, tignan natin kung mag-red yan pagka-start. So, umangat na sa 14 volts mga paps.